Gamitin kitang magtayo at maggiba, magwasak at magbagsak at magganito, no? Magiging mandaraig ka sa lahat ng bagay. Ito po ba'y nangyari? Nangyari kasi yun po ang nakasulat. Kaya sabihin nga po natin mga young people, Amen! Amen! Kasi yun ang nakasulat para sa inyo na sinasabi ng Diyos. Okay, ito hong aking babasahin, napakahalaga po, no? Kung wala po kayo, sino po ang magiging kasunod na magtuturo ng mayang people? Kung halimbawa, tapos na po yung aming terms, tatanggapin ho ninyo sa hindi. Meron po kaming terms. Pag sinabi pong hanggang 60, 70, 80, ilang taon ho na darating, ay maaring ano na po? To live is Christ, no? Habang nabubuhay. Ano ang kasunod? Matagal po yun. Pero yun ang realidad. To die. Ayaw nyo nun, di ba? Ako rin ayaw ko, wag muna. Pero sabi ni Pastor, paano mo malalaman kung mamayang gabi magpapantay na yung paa mo? Joseph, ikaw yun, tingnan lang kita. Pero paano kung mamayang gabi magpapantay na yung paa mo? Kasi hindi mo nga alam, no? Ang buhay ng tao ay parang halamang nalalanta. Ngayon namumukadkad, ngunit bukas ito ay nalalanta. Ang buhay ng tao ay katulad ng usok. Ngayon lalabas, mamaya wala na yung usok na yon. Ganyan po ang buhay ng tao. Kaya kung ano po yung mayroon tayo ngayon, pahalagahan nyo na hong mabuti kung ano ang mayroon ngayon. Dahil ang nagagawa nyo ngayon ay hindi nyo na pwedeng gawin bukas. Amen. Okay. Ito po, no, sabi ko doon, kaya po, kung kayo po ay may mga kapatid pa po na 12 years old pa baba, may kaibigan, may kapitbahay, dalhin niyo po rito, no? Kasi napakahalaga po ng rule natin ngayon bilang naririto sa iglesia para sa mga bata. Kaya kung mayroon kayong kapatid, sabi ko nga muli, dalhin niyo rito. Bakit? Unang-una, ito ang sinasabi ng Biblia. Kawikaan chapter 22 verse 6. Manalangin po muna tayo. Panginoong Jesus, salamat po muli sa pagkakataon na kami ay makapagpakinig na yung mga salita. Nababasa po namin ang iyong mga salita. Nanawa, tulungan mo kami na masunod ito. Patawarin mo kami at linisin sa lahat ng aming mga kasalanan. At ikaw nga po ang Diyos na patuloy na gagawa para sa amin nang sa gayon magamit mo kami sa iyong karangalan at kalwalhatian. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kapurihan. In Jesus' name. Amen. Okay, ito po, no, kaya po kami natutuwa dahil instead na pababa yung bilang ng mga kabataan, lalo po itong lumalago. At habang sila ay lumalago, ito ang instruction ng Biblia para sa kanila. Kawikaan chapter 22 verse 6, nakasulat po yan dyan. At babasahin ko po muli dito sa aking Bible. Sabi po rito, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At kung tumanda siya, hindi niya ito hihiwalayan. Amen po. Kaya ngayon, kung ang natutunan ng ating mga anak, ng ating mga kapatid at mga malilit na bata ay yung Dota. Ano po yung Dota? Yung pinaglalaroan po nila sa computer, no? Na puro po paglalaro doon at pawang violente. Ang matututuhan po nila ay hindi mawawala sa kanilang isipan. No, kaya napakahalaga doon sa bata na kailangan turuan natin sila ng mga bagay na paglaki nila ay hindi po nila hihiwalayan. Sabi po doon sa Kawikaan 23 verse 24b, no? Ipinagmamalaki ng ama at ina ang anak na patalino. Amen po? Pag ang anak po ninyo, pag anak po natin, mga anak po natin, nakatanggap po yan ng award galing sa school, sino po ang natutuwa? Diba? Number 1 po tayo. Kasi tayo yung umaakyat doon sa stage. Tapos sasabitan mo ng medal, no? Habang sinasabitan mo ng medal, abay tuwang-tuwa ka. Bakit? Yung bata na sinasabitan mo ng medal ay walang ibang nagturo kundi ikaw mismo ang naunang nagturo dito.
Amen. Kaya nga